Meron lang tayong sasagutin na question na related sa automatic. Yung question niya is napatay yung kanyang makina na nasa neutral ang kanyang shifter. Ang question is, okay lang daw ba na kahit nakapatay yung makina, dalhin sa park? Or pwede daw ba na, o okay daw ba na i-start kung nasa neutral at ilagay sa park? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, yun. Meron tayong isang issue no, na na-receive at unfortunately, yun nga, napatay niya yung kanyang makina na nasa neutral. At ang question niya sa atin is, okay lang daw bang ibalik o dalhin from kahit patay yung makina, okay lang daw ba na ilagay kagad sa park yan? Or dapat daw ba na i-on ulit yung makina at saka ilagay sa park? Well, to answer that question, minsan nangyayari talaga to sa mga driver. Kahit ako, matagal na akong driver ng automatic, pero minsan nakakaligtaan ko rin eh. Nasa neutral pero napapatay ko yung makina. Isa sa mga problema kasi, pag napatay natin yung makina natin na nasa neutral, is hindi natin mabubunot yung susi. Sa iba naman, kung napatay mo ng neutral, kung hindi yan disusi, magbi-beep sounds yung inyong sasakyan. So, depende sa senaryo ng kotse, no? Pero doon sa tanong na yun, okay, actually, wala namang problema. Kung halimbawa, napatay mo sa neutral, dalhin mo sa park, then, tsaka mo tanggalin yung susi. Okay lang din yun. Or, pwede rin naman na i-start mo, okay? Then, pagka-start, na-start naman ng sasakyan kahit nasa neutral yan, then dalhin mo sa park, then tsaka mo patayin. So sige, bigyan ko kayo ng isang senaryo, no? Yung sasakyan natin is nasa neutral. Ayan, nasa neutral siya. Then papatayin natin yung ating makina. So susi, patay makina. So ang problema, pag naka-neutral yung ating shifter, hindi natin mabubunot yung susi natin. Yan, yan yung consequences niyan. So, hindi natin yan matatanggal. Until, madala natin yan sa park. So, yan, dadalhin ko sa park. Yun. So, pag nadala ko yan sa park, mabubunot ko na yung susi. Yun. So, yun yung senaryo. So, may problema ba? Wala naman yan. Sige, dinala ko sa park. I-start ko. Tingnan natin kung magkakaroon ng error o problema. Start natin. Okay, bago i-start, siguraduhin muna natin na namatay yung ibang ilaw. Kung maaari sana yung airbag, mamatay din para sure na sure. Start natin ha. Wala namang problema. Nasa park. Nasa park. So, walang problema naman yun. Although, sige, dali natin sa neutral. Okay, dali natin yan sa neutral. Patayin natin yung makina. Okay, so nasa neutral tayo, pinatay natin yung makina. Okay bang i-start kahit nasa neutral? Tingnan natin, i-start natin. So i-start natin siya. Pwede naman, 'di ba? Nasa neutral 'yan. Dali natin doon sa park. Nasa park. So, doon sa sample na binigay ko, wala namang problema 'yan. Kahit patayin ninyo na nasa neutral, then dalhin mo sa park, okay lang din naman yon. Or patayin mo, or pagkapatay mo, buksan mo, dalhin mo sa park, okay lang din naman yon. Wala namang kayong problema. Pero ito, reminder ko na lang din, syempre, ano ba yung mas proper? Hindi naman porket napapatay natin sa neutral, doon na natin siya papatayin. Hindi yun yung proper. Kung magpapatay tayo ng makina, dapat nasa park yan. Yan, kasi mag-off naman tayo ng makina, so dapat hindi naman aandar yung sasakyan natin para mag-engage yung locking mechanism ng transmission. Para hindi umandar yung ating sasakyan or umabante. Ang problema kasi, pag napatay natin yan sa neutral, yung ating transmission o yung ating, sabihin natin, makina, is naka-ano pa rin yan, wala siyang locking mechanism. So there's a tendency na umabante siya or umatras. Yun yung difference nung nasa park. So pag nalagay kasi natin yan sa park,
meron yung locking mechanism na hindi umaabante or umatras yung sasakyan. Pero syempre, yung locking mechanism na yun, hindi nyo dapat asahan yun, okay? So dapat ang ginagamit pa rin is yung handbrake. Hindi porket merong locking mechanism yung transmission natin na para hindi umandar, yun na yung gagamitin natin. Hindi, maling-mali yun. Kasi maliit lang yun, parang hook lang yun. And pag yun nabali, kung papalitan mo yun, pwedeng mura lang yung hook. Pero yung pagtatanggal nun at yung paglalagay nun, yun yung napakamahal. Kasi paghihiwalayin yung buong transmission. So napakamahal ng labor. So it's better na hindi na lang natin gamitin yun. Okay? So yun yung idea mga paps, no? Kumbaga, ito isang reminder ko na lang din. Ito paulit ko naman na reminder. Kung kayo ay bababa ng sasakyan, okay? Bababa kayo ng sasakyan, dapat ilagay niyo yan sa park. Okay? Pero kung hindi naman kayo bababa ng sasakyan, naka-focus pa rin naman kayo sa pagdadrive or active pa rin kayo sa pagdadrive, okay lang na ilagay nyo yan sa neutral. Okay? Then, yun. Sa mga new driver dyan, reminder ko na lang din, magpapatay tayo ng makina, siguraduhin na natin na nasa park yan at naka-properly engage ang handbrake. Okay? And wag na wag din nating papatayin yung makina na hindi tayo mag-handbrake. Na iaasa na lang natin sa parking pole yung paghinto ng sasakyan. So yun, pinaka-reminder ko, no, wag na wag ninyong iiwanan yung sasakyan na hindi naka-handbrake. Sabihin natin, hindi, pag naka-park naman, hindi tumatakbo eh. Oo, hindi yan tatakbo. Pero ito pag napuwersa yan, it's either mabali yon or mag-disengage. Swerte mo kung nag-disengage. Pero syempre, umaabante yun or umaatras yun. Pero pag nabali yun, good luck na lang sa'yo. Sigurado napakamahal na magagastos mo in terms of labor costs. And yung locking mechanism na yon, ewan ko kung saan ka makakabili. Yun yung isang problema pa, no? Pero yun, sa mga new car owner dyan or new driver ng automatic, isa yan sa mga reminder ko sa inyo, no? Pagpapatay ninyo yung sasakyan, siguraduhin ninyo na nasa park and naka-properly engage yung handbrake. Actually, kahit sa mga matatagal ng driver, kahit sa akin nangyayari din yan minsan nakakaligtaan ko talaga na napapatay ko siya sa neutral. And ginagawa ko, hindi ko na ini-start, dire-diretso ko na yan sa park para matanggal ko yung susi. Hindi ko na kailangan i-start yan. Pero yun nga, para maiwasan na lang natin yung pagkakamali before we turn off the susi or yung pag-off ng makina, kung di push start man yan, siguraduhin natin na laging nasa park yung ating shifter bago natin pindutin or i-off sa susi yung ating sasakyan para wala na tayong maging problema. Hindi siya ideal talaga na napapatay natin sa neutral. Actually, ginagawa lang yan. May mga pagkakataon na kailangan patayin yung makina na nasa neutral. Pag may mga sample, halimbawa, kailangan ayusin yung sasakyan, kailangan itulak, or kailangan paikutin yung gulong. Halimbawa, check yung wheel bearing. Yan. Ginagawa talaga yan. Kasi ang idea doon, kasi pag nakabukas yung makina, hindi mo masyadong maririnig yung bearing. So, kailangan mong patayin yung makina na nasa neutral. Kasi nga, pag nasa park yan, hindi mo maiikot yung gulong. So, hindi mo maririnig, di ba? Kaya pag, pag ni-neutral mo yan, then pinatay mo yung makina, maiikot mo ng freely yung gulong, maririnig mo kung ano ba kung may problema ba sa bearing or may inaayos. Yan, pag may inaayos din, yun, nilalagay din sa neutral, lalo na kung may tendency na kailangan paabantehin or paatrasin yung sasakyan habang inaayos, so dapat nilalagay din sa neutral. Pero kung dun sa normal instances lang na dapat nakahinto lang yung sasakyan, nasa park lang dapat. Okay? So yun, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic sa mga may kotse dyan na posibleng mangyari yun. Yun lang yung gagawin ninyo. Wala man problema kahit idala nyo sa park. Again, salamat sa panonood. Keep safe mga paps.